ganito lang pala sa India, no? Napaka-basic nila magluto. Tapos, ang bilis pa. Diba? Nakaka-relax silang tignan. Yung habang nag-aantay ka ng order mo, tapos ganyan makikita mo, diba? Napaka-solid nila, oh. Tapos, ang bilis pa. Oh. Tapos, ang luto nila, hindi talaga tinitipid. Talagang ang daming halo. Dito kasi sa atin, 'di ba? Ang daming nagbibinta diyan tapos parang tinitipid pa yung mga ingredients nila. Kaya yung lasa minsan hindi na masarap. Kasi ang hinahabol na lang puro tubo na lang, 'di ba? Yan naman talaga yung katotohanan eh. Ang daming gumagawa niyan dito. Pero sa kanila, tingnan nyo, talagang overload yung mga nilalagay nilang ingredients, hindi tinitipid, 'di ba? Tsaka hindi naman lahat ng mga Indiano na nagluluto marurumi. Meron din namang malinis. Tingnan mo. Ayan. Okay lang naman yung kinakamay. Basta yung nakahugas. Tapos ayan, tulad ni Kuya, naka-apron, naka t-shirt, diba? Huwag lang yung katulad ng iba, yung nakahubad na ng damit, tapos yung kuko ang itim-itim, diba? Siyempre, pagka ganun, mawawalaan ka na talaga ng gana kumain. Pero yung ganito, para sa akin, okay naman to. Kasi ako, nakapag-abroad din naman ako. Malas ako kumakain sa mga Indian restaurant. Talagang napakasarap ng luto nila. Lalo na yung curry nila, napakasarap. Kasi yung curry, ang original talaga ng nagluluto ng curry, galing yun sa India, Bangladesh, Pakistan. Sila talaga yung gumagawa niyan. Kaya pagdating sa mga curry na luto, talagang pumunta ka na sa mga Indian restaurant. Talagang napakasulit yan, napakasarap. Ayan o. Sana meron ding mga street foods na ganyan dito sa atin, no? Para matikman naman natin kung ano yung lasa. O, talagang napakasarap po. O, ito naman si Kuya na gumagawa ng ng sugar candy. Bakit naman naka-chinilas tapos nasa labas, 'di ba? I-expose na 'yan sa mga alikabok. Okay na sana yung nga lang ini-expose pa. Bakit ganyan, 'di ba? Pwede naman nata siguro kahit nasa labas, dapat may mga harang, may mga barrier yung dadaanan mo. Hindi yung ganyan, oh. Parang dadaan ka lang sa gilid, hindi mahuhulog na yung alikabok na galing sa chinilas, 'di ba? Tapos parang ayan, oh, hindi, wala man lang barrier yung gagawaan ng para kahit pa paano hindi naman malagyan ng alikabok galing sa labas, 'di ba? Ito parang expose na expose talaga. Hindi ito pasado. Kung dito walang kakain ng ganyan, lalo na kapag nakikita ng mga tao. Naka-video pa o naka-documentary, tapos ganyan nasa labas. Sino pang bibili niyan? Pero siguro sa lugar nila, kasi nga sanay naman sila sa mga ganyan-ganyan, wala na sa kanila yan. Kumbaga, yan, malinis pa yan sa kanila eh. Pero pag dito sa atin yan, masilan yung mga Pilipino. Pagdating sa pagkain, ang daming issue. Makakita lang ng ganito, nako, hindi na agad sa kanila sa kanya tingnan nyo nasa labas, diba, naka-expose talaga. Ayan pa yung tsinelas, Kuya na dumadaan-daan, baka mahunahulugan na yan siguro. Baka nakaapak pa ng tayo ng kalabaw yan, tapos dyan naghahalo-halo diba, mas lalong sumarap na yung sugar candy. Masarap pa naman sana ng nila ng pagkahalo-halo ni Kuya. Tsaka talagang kung titignan mo, napakasarap tignan. Hindi pa man natin natitikman, pero talagang parang ang sarap, diba? Sana may mga ganyan na dito sa Pinas, no? Makatikim din tayo. Pero wag naman yung ganyan nakapaa tapos nasa gilid lang nag-aapak-apak, diba? Kasi marumi. Pagkain yan dapat malinis. Ganito lang pala yung pagkagawa ng sandals, diba? Napaka-basic lang nilang gawin. Kasi doon sa lugar nila, sa India, sa China, talagang sobrang dami ng tao. Kaya kung ano-anong paraan na lang yung ginagawa nila para
masustain nila yung pangangailangan ng tao. Tsaka talagang pagdating sa mga ganitong negosyo, boom talaga mabenta kasi nga ang daming tao hindi tulad dito sa atin, hindi pag-ano. Dito sa atin nadadami, sabi nila overpopulated na raw tayo, pero pagdating sa India para China konti pa tayo. Doon sa kanila sobrang dami ng tao. Kaya kung ano-ano na lang yung naiisip nilang street foods doon para may benta, pagkakitaan. Kasi yung mga tao talaga sa ibang bansa halos hindi kumakain sa bahay, kumakain lang sila sa restaurant. Ganon yung ugali ng mga Indiano, mga Chinese, mga Korean, ganon yan sila. Halos hindi sila kumakain sa bahay. Lalo na kung umaga, hindi sila kumakain, tanghali sa restaurant lang din kumakain yan. Tapos pagkagabi, tsaka sila kumakain sa bahay ng kanin. Kanin na yung kinakain nila kasi kapag kakain daw sila ng noodles sa gabi, madali daw kasi yung matunaw, madaling madurog. Pero pag kanin, mahirap siyang matunaw. Kaya mas maganda daw kumain ka ng kanin kapag gabi. Kasi kung ilang oras kang matutulog tapos walang laman yung tiyan mo, diba? Hindi kung